para makakain sila ng damo. Ayan, nagtatakbo na. Ayan na. Oh. Hindi sila makakalabas dito kasi hanggang dito lang sila sa may bakuran. Gusto nilang kumain ng damo. So ikukuha ko sila ng damo maya-mayang konti. Ayan. Good morning, hello everyone, welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, good morning po. Bagong umaga, may bagong pag-asa. Yan po. At mga ka-BSK, huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil tuwing umaga ay may pag-asa. Ayan, tulad namin. Dito sa Joyce Farm, yan, pag umaga, sisigla ng mga alaga at yun, dami iklog at merong napipisa na mga sisiyo. Kahit pa isa-isa lang, yan, masigla. At itong araw na to, magiging busy si Jolar. Ang dami niyang gustong gawin, so tatapusin daw niya lahat. So yan, magkukumpay siya, tapos maglilinis siya ng swimming pool ng mga bibi. Yan, lilinisin niya yan para masigla yung ating mga bibi, no? Ayan, may sisiyo na maliit doon, no? Ayan, kita nyo, kahit pa isa-isa lang nagbababa. Yan, sa incubator meron din doon na naalagaan siya na nagpisa rin. Yan, ayos na. At ngayon ay dahil tuturuan natin si Jolar mag vlog. Ayan, at ano muna siya ngayon, vlog takeover. Yan si Jolar. Kaya yan, pagkayari ng pakainin itong mga hayop. At yan, mag-umpisa siya mag-vlog. Ngayon hindi pa niya maasikaso masyado dahil marami siyang papakainin muna. At yan, din niya, titirahin din niya unti-unti yan. Kaya yeah, samahan niyo po kami at tignan po natin si Jolar kung gaano kagaling mag-vlog. Ayan, Jolar, at sige, at usayan mo. Ayan po mga ka-BSK. At si Jolar, ang ating ngayon, siyang vlog takeover ng Boy at Sunukilay vlog. Yan, kumakaway po sa inyo dyan at shoutout po sa lahat ng aking mga subscriber. Yan, pati na sa aking mga silent viewer. Yan, sa lahat ng kaibigan. Yan, shoutout po dyan. At yan,
bagong taon na naman. Kaya Happy New Year sa atin lahat. More blessing at good health sa atin lahat. Yan. Mga baby natin, no? Lalaki, oh. Ayan, na si Jonar. Yan, oh. Oh, grabe, oh. Yan, oh. Yan mo, naglalaki yan, eh. Kasi yung ating gansa, ang lalaki. Kaya, tapos may Peking duck, ang lalaki. Kaya yung mga baby, ano na, nahawa na. Yan, oh. Sobrang laki na nila, oh. Saka dumami na talaga. So, ayos. Sana dumiretso-diretso na yan. Pero didiretso na yan kasi ano na, tag-araw na. Yung wala na yung kumbaga, wala na yung talagang critical na bagyo na ano, giginawin yung ating mga alaga at maraming casualties. Ngayon na nakasurvive sila. So kaya yan. Kaya si Jolar walang pahinga. Lagi nilang inaalalayan yung ating mga alaga. Yan, at ayan, bumalik pa siya, oh. Kasi hindi niya malagyan ng biglaan dahil baka matapon. Dahil ano, nag-uunahan yung ating mga alaga. Kaya unti-unti niyang binibigyan. Hindi baling bumalik-balik siya para siguradong makakain lahat. So yan, yung ating mga yung iba hindi pa sila pumupunta talaga. Hindi ko alam, yung busog yata o something. So, yan, yung ating mga bibi. Tapos, after nyan, papanik naman siya dun sa ating kambing. Pero, sabi ko sa kanya, pasyalan niya isang beses yung ating bingala para makita ng mga tao. Yan, no? Yan yung ating mga bingala. Pero, pinuntahan niya muna yung pabo. Yan, nandun muna siya sa pabo. Yan, mga ka-BSK. Yung pabo natin, meron siyang sisiw na 3. So, binantayan niyang maigi. Ayan, oh. Sabi ko, wag mo nang ibaba, pati yung nanay. So, di baling pakainin lang dyan sa kulungan. Para at least safe yung kanyang mga sisiw. Kasi, napaka delikado nung mga sisiw o masyadong sensitive yung sisiw ng pabo. So, kailangan wag mo munang ibaba para sigurado ka. Dahil pag yan nakagat na langgam sa baba, nako, ano yan, na-stress agad yan. Yan, yung na-stress agad at namamatay, kagat lang ng langgam. Ayan, yung ating manok na pinahiwalay natin kasi nagsasabong sila sa loob ng kulungan. Kaya pinatali natin. So ito, andito naman siya sa Bingala. Pinuntahan niya ang Bingala. So ngayon, ma-update po natin sa inyo yung ating Bingala. Ayan, sa sobrang last year po, sobrang lakas ng ulan at lamig. Si Joey pa po yung bantay natin. Ayun, nung i-update sa akin ni Joey, sabi ko, baka magkaroon ng casualty dyan. Kailangan lagyan mo ng parang papag sila. Dahil wala po silang tuntungan noon at putik na putik po yan. Hindi naman nagpuputik kasi buhangin yan. Naglalawa po yung tubig dumadaan dyan na hindi naman bumabaha pero laging basa. So yun, nung nilagyan niya ng papag is too late na. Ilang days lang namatay na po yung dalawa. Ayan mga ka-BSK, tapos na po si Jolar magpakain ng ating mga alaga at magbablog na po siya. Jolar, take it away! So, ayan, magsusuga tayo ng ating mga alagang kambing. So, survey muna natin kung pwede na natin sila isuga, ha. So, survey muna natin kung pwede nang isuga yung ating mga alaga. So, ito nga pala yung ating mga kamote, no? Yung kamote na pinatanim ng ating boss. So medyo gumaganda na siya kasi sumakto yung ulan. Yan, eto hindi ko lang alam kung maganda tignan. Medyo mas lamang kasi yung damo Pero itong huling tanim natin na to, yan, maganda na siya. Hindi siya ganun kadamo katulad ng iba. Yan, katulad nito, yan. Medyo madamo siya.
Ang dami niya, as in totally ang dami niyang damo. Ngayon hindi naman talaga yung kamote ang pakay natin. Aha. Bali ang pakay natin is titignan natin kung pwede na nating isuga yung ating mga kambing. Titignan natin kung basa pa yung damo para hindi madisgrasya. O yan, ito po. Ito yung mga huling tanim. Oo. O, diba, mga maganda na. Oo. Malalago na sila. Mga ilang buwan na lang siguro yan. Pwede na rin anihin yung mga kamote natin na yan. Ayan. So dito tayo. Dito natin isinusuga yung ating mga alagang kambing. So titignan ko pa kung pwede natin isuga. Nako, may tubig. May tubig. So hindi natin pwedeng isuga dito yung ating mga alagang kambing. Tingnan nyo guys. Meron siyang tubig oh. May tubig. So hindi natin pwedeng isuga yung kambing natin. Hindi pwede. Kasi madidisgrasya yung ating mga alaga. May tubig yo. Baka kung ano makain nila rito, magkasakit. Mahirap na. So ang gagawin natin yan. Ayan. Nakikita nyo yung mga damo dyan sa gilid. Yan na lang kukunin ko mamaya konti. So magdadamo na lang tayo. Yan yung mga, ewan ko kung anong tawag dito sa damo na to, yung matataas na yan. Yan na lang kukunin natin. Para ipapakain sa ating mga alagang kambing. Yan na lang. So paano, hindi natin pwedeng ilabas yung ating mga alaga. Tayo yung magdadamo na lang. Tayo ang kukuha ng kanilang mga pagkain. So kukuha tayo ng palang. Ay hindi pala palang, yung panghawan. Yan. Kukuha tayo ng panghawan para kumuha tayo ng damo. So balik tayo doon, balik. Yan yung ating mga kamote. Naliligo yung sa alaga natin bibiro, no? So kailangan ko na rin yata patubigan to. Kailangan ko na rin yata palitan ng tubig itong ating paliguan ng ating mga alaga. Yan. May naliligo. Oo, wala ng tubig. So mamaya, papalitan ko na yung tubig na yan. Marumi na. Ayan, mga nakaupo yung ating mga alaga rito. So ang gagawin natin ngayon, o yan. Tsaka ano pala, dahil sa iyo ating mga alaga ay makadalasan na sumusuot sa ilalim, gumawa ako ng isang tray na pwede niyang itlogan kasi pakalat-kalat yung itlog niya. So dito natin nilagay sa tray na to. Ngayon titingnan natin bukas kung magdadagdag siya ng itlog dito. Kung dyan na siya may itlog, dyan na natin siya ilalagay. Ngayon papasok tayo dito sa ating mga alaga. Papakawalan natin sila. Hayaan natin sila magtatatakbo dito sa ating yan. Dahil hindi natin sila pwedeng ilabas, hindi natin sila pwedeng isuga, hayaan na lang natin sila magtatatakbo dito sa ating bakuran, sa ating malaking kulungan. So pakakawalan natin sila ngayon. Naubos na nila yung tubig.
kailangan ko na naman lagyan ng bago. Ayun, tumakbo na yung ating barako dun sa labas. Ayun, nagtatatakbo na yung ating mga barako. So, hayaan na muna, dahil sa maganda na yung panahon, palipat-takbo na natin sila. Ayun, nagtatakbo na. Oh, ayun, andun na sila sa labas. Hindi natin sila pwedeng isugay. So, pakakawalan na lang natin sila kasi basa pa yung lupa. Ay, basa pa yung mga damo, tsaka may tubig. So, ito, pakakawalan na lang natin sila rito sa kulungan. Ayan. Nagtakbuhan na sila. So, marami akong gagawin ngayon. Kailangan ko rin yatang magwalis-walis at maglinis ng ating kulungan ng mga kambing. Ayan. Yung natira, tinira niya. Sige. Tara, sundan natin yung ating mga alagang kambing o saan nagpupunta. Ayun. Oh, ayan yung ating barako. Oh, na hindi mapakali. Ayun. Lambulabog na sila ng mga ibang bibe. Ayun, nagtatatakbo na. Oh. Oh. Ganyan ang ginagawa nila pag nakakawala sila sa koral. Yan, bali mamaya kukuha natin sila ng damo para may makain sila. Yan. So ito yung ating manok na na pulay na namamagay yung paa. So okay na siya, pagaling na yung paa niya. Yan, nakakatayo na siya, nakakalakad na siya. Yan. So mamaya, ikukuha ko ng mga damo tong ating mga alagang kambing para makakain sila ng damo. Ayan, nagtatatakbo na. Ayan na. Oh. Oh. Hindi sila makakalabas dito kasi hanggang dito lang sila sa may bakuran. Gusto nilang kumain ng damo. So, ikukuha ko sila ng damo maya-maya ang konti. Ayan. Ikukuha natin sila ng damo kasi gusto nilang kumain ng damo. Oh, diba? So hindi natin sila pwedeng pakawalan kasi gawa ng matubig. Basa pa yung basa pa yung mga damo. Tsaka yung kanilang pinagsusugahan ko is may tubig. Kaya hanggang dito lang sila sa loob. Yan. Magkakain ng ganyan. So yan, bago siguro ako maglinis dito, magkukuha muna ako ng damo. Kukuha muna ako ng damo ha. Okay. So hindi sila pwede makalabas dito, hanggang dito lang sila. Yan, labas na tayo. At gawin na natin yung ayan sila. Oh. Gusto nilang lumabas, pero hindi pwede. Op, diyan ka lang. Hindi ka pwedeng lumabas. Walang lalabas. So, kailangan natin ilak to. Ay, teka lang. Baba ko muna to. Yan. So, nakalak na siya. So, kahit hindi natin siya kawitan dito, basta nakasara siya. Nakalak siya ng ganyan. Okay na yan. Tingnan mo, oh. Magutom na gutom sa miss na miss nila yung mga damo. So ngayon, kukuha na tayo ng damo para ipapakain natin sa kanila. Okay? A few moments later. So ayan, bali nagano na tayo. Kumuha na tayo ng ating panghawan para sa pagkuha natin ng damo. So kailangan din nakagwantes para hindi mangate. Kasi sobrang kate nitong damo na to. Kaya kailangan natin ng protection para sa hindi tayo mangate. So kailangan balot na balot. So pagka ganito, mahirap gamitin to. Wait lang. Yan, kumuha tayo ng karet para sa mga ganitong damo. Para
para hindi mahirap. So ito una natin siya rito. So, dahil sa malalaki na yun, ako muna, kailangan tayo.
Yan siguro, hahakotin na natin yan. Hakotin na natin, dalhin na natin doon. Yan, dyan natin nilagay sa gilid. Nakakapagod pala. Nakakahingal. Yan. So, kailangan natin saka muna natin yung gate. Kaya dyan natin siya nilagay para mamaya pagkatapos nila kumain, pwede nating linisin kagad. So ngayon, ang gagawin ko naman habang kumakain sila rito, maglilinis naman tayo ng paliguan ng bibi. So yung kanilang patubigan, ito. Yan, ito naman ang ating linisan. Uy, nakawala yung isang manok nating nakatali. Yan, kalakaladkad niya yung tali. So, kukunin natin siya. So ito yung isang sa manok natin na nakatali. So maganda na yung katawan niya. Sumasabit yung sombrero ko. Kaya lang mahaba yung palong. Hindi sanay nang hinahawakan.
A few moments later. Sarap maligo. Ha, puting-puti ang tubig ah. Ang linaw, parang swimming pool. Ayan, ay totoo nga naman. Sobrang linis at sobrang linaw ng tubig. Ayan, ayan, masisiya ng ating mga bibi. Ayan, mga ka-BSK, hapon na po. At dito na po muna. At kita-kita tayo sa sunod na upload. Yan, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Ayan, mabuhay kayo. Ayan, maraming salamat po. At si Jolar, ayan, maya-maya papapasukin niya na yung mga kambing. At medyo hapon na rin. Ayan, maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo kung saan man po kayo naroon. Dito lang po muna. At ingat po dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.